Magandang araw mga kaibigan, tayo muling nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So nung nakaraang vlog nga, nagpurga tayo. Ngayong araw naman maglilinis tayo ng mga kulungan natin. And then ihiwalay natin itong mga grows natin na rooster. Iaangat ulit natin sila doon sa ating mga grower cage. Papalitan natin to ng mga Buff Orpington, yung mga breeders natin at dumalaga. Pati dito sa ating mga Rhode Island Red maglilinis tayo. Lahat ng mga pwede nating linisan sasamantalahin natin habang mainit yung panahon. Ayan, nilabas ko nga pala yung mga naka-scratching pen natin. Ayan sila. So pati dito sa ating hallway lilinisan ko. Tapos magbibigay tayo ng mga tips sa mga ginagawa natin dito. Recovery dahil nga katatapos nung mahabang pag-uulan. Kailangan natin silang panatiling healthy. Samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng idea. Dito sa ating mga grows mga kaibigan, yung Buff Orpington hen, isasama na natin doon sa ating dalawang breeders. Kung napapansin nyo, wala ng mga balahibo dyan sa ilalim ng kanilang kulungan dahil tapos na silang mag-molt, nagpapatubo na lang yan mga kaibigan. Pwede na muna natin pagsamahin yung hen na Buff Orpington pati yung Jersey Giant. Ihiwalay ko na tong rooster na Rhode Island Red kasi medyo nagiging aggressive na siya. Para dito sa kulungan na to, dito ko ilalagay yung mga pinapalaki natin ng mga roosters para ma-maximize natin. Bali sila yung ipapalit ko doon sa breeding cage natin para maluwag yung gagalawan nila. Tapos itong rooster na to, ilalagay natin sa hiwalay na kulungan. Habang nakabilad yung ibang manok natin mga kaibigan, papakawalan natin itong mga hen natin na Rhode Island Red, pati yung Buff Orpington. Para mailipat ko na itong mga rooster dito, para malinisan ko yung mga kulungan at ma-maximize natin. Bali yung mga hen na hindi natin binibreed, pagsasama-samahin ko sa isang kulungan para may mapaglagyan tayo. Kasi yung mga grows natin, ang dami na mga kaibigan, kailangan ng ayusin para makalaki sila ng maayos. So ayan, maganda yung tirik ng araw, tamang-tama yung init, kaya sasamantalahin natin yan. So nakapagwalis-walis na ako dito, ayan, natanggal ko na yung mga balahibo at dumi. So ito ilalabas din namin tong cage na to para malinisan yung lupa dyan sa area ng mga Brahma natin. Papakawalan din natin itong mga hen dito mga kaibigan, yung Jersey Giant tsaka yung Buff Orpington na dumalaga, tapos yung dalawang breeder na Buff Orpington. Kung napapansin nyo, may mga singsing yung mga new breeders natin, yung mga fresh breeders, para hindi natin mapaghalo doon sa mga old breeders, para alam natin yung mga edad. Syempre, once na pinakawalan natin, hindi na natin ma-identify yan kung nasaan dyan yung dumalaga at yung breeder. Kung mapapansin nyo, halos iisa na sila ng itsura. Pati dito sa ating Rhode Island Red Rooster, para once na nag-fully matured siya, ma-identify pa rin natin kung sino yung anak at sino yung magulang. Yan lang yung ginagawa kong markings para hindi ako malito, para alam ko pa rin yung kanya-kanyang age bracket nila at para alam natin kung kailan natin sila papalitan. So papakawalan na natin, napakawalan ko na yung mga Rhode Island Red. A few moments later. Ayan na yung mga hen natin mga kaibigan, very colorful. Meron tayong Buff Orpington, Rhode Island Red at itong Jersey Giant. So first time ulit nilang nakagala simula nung mga nagbabagyo. Kaya maganda yung panahon, samantalahin natin para makapag-exercise sila at makakuha sila ng vitamins mula sa sikat ng araw. So hayaan muna natin sila dyan habang tayo ay naglilinis ng kanilang mga breeding pen para ma-enjoy nila yung sunny day. Ayan, dahil naibaba na natin yung mga hens natin dito, lilipat ko na rin yung mga rooster na sabi kong ililipat ko. Sila yan, yung 5. Bali Rhode Island Red tapos Brahma. So magaganda tong tandang natin na grows mga kaibigan, kaya kailangan nating ayusin para lumaki sila ng maayos at magamit natin for breeding. Ang gaganda ng mga kulay nila, pati paa, dilaw, kaya kailangan natin silang ayusin. Sayang naman kapag napabayaan natin. Itong rooster na to, ililipat ko din yan kasi ginamit ko yung isang scratching pen para doon sa ating game foul. Kapag tinali ko na yung game foul, ilalagay ko na siya doon. Yan kasi possible na mag-away sila dahil first time na lang magkita dyan. Sobrang dumi na naman itong mga breeding pen mga kaibigan. Tamang-tama makapaglinis ako, matanggal yung mga namuong dumi. Dito ko na nga ilalagay yung mga dumalaga natin, tapos yung breeders na Buff Orpington. Tapos dito yung Rhode Island Red. Para lahat ng mga hens natin na nakabukod sa mga tandang magkakasama. So maglilinis na muna ako mga kaibigan, mamaya ulit. A few moments later. Ayan mga kaibigan, tapos na ako maglinis dun sa ating breeding pen. So nauna ko nang nailagay yung ating mga Rhode Island Red hens dahil makukulit na kung saan saan pumupunta.
Kaya nilagay ko na sila dyan sa kanilang breeding pen. So dito, ilalagay na natin yung mga Buff Orpington hens natin para makagalaw sila ng maayos. Tapos yung mababakante nilang pwesto, doon ko ilalagay yung rooster na Black Australorp. So ihiwalay ko na muna yung tandang para makapagpahinga. So pupuntahan natin yung Black Australorp. Ayan, kung makikita nyo mga kaibigan, dito sa breeding pen ng ating Black Australorp, sobrang kapal ng balahibo. At yung rooster natin walang buntot. So ihiwalay ko na muna para makapag-molt siya ng maayos at makapagpatubo. Itong hen natin dyan na lang muna. Lilinisan ko na lang muna itong kulungan. Ganon din ang gagawin ko, papakawalan ko sila. Pero baka hindi na muna ngayon dahil gagawin ako sa oras. Andito na yung ating mga Buff Orpington at yung isa nating Jersey Giant hens. So para kapag nag-ready to breed sila, kapag okay na silang i-breed, nakapatubo na lahat ng balahibo, pwede na nating tanggalin yung isang Jersey Giant dyan para rooster na lang ilalagay natin. Kung makikita nyo tong hen na to, yung may singsing, mas malaki pa siya doon sa magulang niya mga kaibigan. So may fresh breeder tayo. Kaya nilagyan ko ng marking para ma-identify. Ayan, ang ganda na nila. Malapit na tong matapos mag-molt. Yung isa na lang yung kulang ang balahibo sa buntot. So ililipat ko na muna yung Black Australorp. Ayan, nailipat ko na yung rooster mga kaibigan. Medyo maninibago siya dahil puro rooster din yan nasa kabila. Yung ating mga Rhode Island Red at isang Brahma. So ganyan talaga sa simula, pero hindi naman yan mag-aaway ng tuluyan. Hindi naman aggressive yung mga heritage chickens natin. Dinisinfect ko muna yung pinanggalingan ng mga Buff Orpington bago ko nilagay ang ating tandang. Para dyan siya magpatubo ng balahibo at hindi siya mairita dahil pangit din yung nagmumolt sila. Tapos may ibang kasamang manok, tinutuka-tuka kasi yan minsan hindi maiwasan. Ayan, nagpapakilala pa lang siya doon sa mga binatilyo mga kaibigan. Tapos na tayo maglipat ng ating mga manok mga kaibigan. Ayan, medyo kumalma na yung mga roosters natin. So sa una lang talaga sila mag-aaway dahil nga first time nila magkita. Pero pag sanay na sila, ayan, hindi na magtutukaan yan. So paalala lang mga kaibigan, hindi lang sa vaccination o sa gamot o sa vitamins nagiging healthy ang ating mga alaga. Unang-una dyan sa ating program dito sa ating backyard pagdating sa disinfection and biosecurity. Napakalaking factor yan mga kaibigan. Yung iba kasi hindi yan masyado pinapansin kasi akala nila pag nagbakuna, nagvitamins, okay na yon. Tandaan natin mga kaibigan, expose ang ating mga alaga sa hangin, sa weather, at sa iba pang mga factors kagaya ng mga ibang mga hayop na nakakapunta sa inyong manukan. Hindi natin masabi kung may dala ba silang viruses, bakterya, o kung anumang mga sakit. Kaya lagi natin panatilihin ang kalinisan sa ating mga backyard. Huwag nating hayaan na madumi yung kanilang mga kulungan, yung mga kainan, yung mga waterer. At panatilihin din natin na nagdi-disinfect. Sa amin ang disinfection namin morning at afternoon. Linis sa umaga, linis sa hapon, and then disinfection. Kasi karamihan talaga ng mga sakit na kukuha ng mga manok ay airborne. O yung sa hangin mga kaibigan, once na may tinangay ng hangin, kumapit sa kulungan sa mga screen natin at nakuha ng manok, dyan na magsisimula yung infection, yung sakit. Kaya magtataka kayo kahit nakakulong ang inyong mga manok, nagkakasakit pa rin. Tapos kung may mga daga, may ibang manok na nakakapasok sa inyong backyard, yun yung mga nagdadala din ng sakit. Prevention is better than cure, ika nga nila mga kaibigan. Yung effort natin sa disinfection at biosecurity, ayun yung unang-unang magsasalba sa ating mga alagang manok. Pangalawa na lang yung vaccination, yung feeding program nyo, yung vitamins program. So yun yung napansin ko dito sa aming backyard. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Sana may nakuha kayong idea. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. So hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.